Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang award ni Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So matapos nga pong tumanggap ng award ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao sa Dubai, kung saan binigyan siya ng Global Outstanding Sporting Career Award sa World Sports Summit, ay tila humakot na naman nga po ito ng award dahil siya ang pinangalanan ng WBN bilang 2025 Comeback Fighter of the Year. Napakalaking bagay po nito dahil sino ang mag-aakala na sa edad na 47 anyos ay hahakot pa din si Pacquiao ng mga ganitong klaseng award. Isang patunay lamang po ito kung gaano talaga kabagsik ang nag-iisang 8th Division Champion ng boxing. Ayon sa WBN ay ibinigay daw nila ang Comeback of the Year Award kay Pacquiao ay dahil bagamat umano nauwi sa majority draw ang naging resulta ng laban nito kontra kay Mario Barrios, ay pinatunayan daw nito sa buong mundo na kaya nitong dalhin ang kanyang bilis at lakas kahit may edad na siyang matanda. Kaya karapat-dapat daw talaga ito sa nasabing award. Paliwanag ng WBN na ang ipinakitang performance umano ni Pacquiao ay isang all-time classic na hindi basta-basta kayang gawin ng mga boksingero. Kasi saan ka ba naman daw makakakita ng isang fighter na may halos edad ng 50 anyos pero pinahirapan pa ang isang bagitong 29 anyos na world champion? Kung iisipin nga daw ay dapat si Pacquiao na ang WBC welterweight champion ngayon. Kasi katulad umano sa karamihan, ay naniniwala din daw sila na sapat na ang ginawa ng ating pambansang kamao upang makuha ang tagumpay. Sadyang may ibang mga nakikita lang daw talaga ang dalawang hurado na hindi nakikita ng karamihan. Dahilan kung bakit napagkaitan si Pacquiao ng kampyonato at record-breaking na maging world champion sa edad na 46 anyos. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong manalo ng angas ng Pinas General Casimero via 5th round knockout kontra sa Japanese fighter na si Tomi Sokochi, ay agad itong umakyat sa pang-13 pwesto sa latest update ng BoxRec.com sa kanilang ranking sa 126-pound featherweight division. Kaya naman dahil dyan ay agad itong ipinagmalaki ng kanyang kapatid na si Jason at sinabing isang 8-rounder fight pa daw ang kailangan nila at panigurado umano na top 1 na agad si Casimero dito. Bukod dyan ay sinabi din ni Jason na sa featherweight division na lang daw nila aabangan ang Japanese monster na Oya Inoue, kung saan muli nila itong tinawag bilang isang pagong. Pero ganun pa man nga po ay alam naman nating lahat na walang bilang ang BoxRec rankings pagdating sa tunay na tibay ng boksingero. Kasi kahit mag number 1 ka dito o mataas ang ranggo mo, ay hindi ka naman mabibigyan ng titulo at kahit world title fights. Ang pinakamay bilang talaga ay kung maging mataas ang ranggo ni Casimero sa 4 na major boxing organizations, kagaya ng WBA, WBC, WBO at IBF. Diyan po kasi magkakaroon ng pagkakataon si Casimero na mapalaban sa kampyonato at maging world champion. Kaya yun talaga ang kailangan nilang trabahuhin at pataasin ang ranggo. Lalo pat mismo si Cuadro Alas na ang nagsabi na gusto niya na daw talagang maging isang ganap na kampiyon ulit. Kaya sana umano ay tuloy-tuloy na ang kanyang pag-angat at hindi na daw siya magpapatalo pa. Samantala, ibinunyag din po ni Casimero na ang dahilan umano kung bakit namigay siya ng sako-sakong bigas sa bagong taon ay dahil ito daw ang kanyang nakikitang paraan upang magpasalamat sa mga taong naniniwala at sumusuporta sa kanya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.